Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nang panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila. Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba ay si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, anong sabi niyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito'y tatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Bibigay ko sa iyo mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa, ay pahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin ito kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay pagpapakilala sa atin at madalas ay napagninilayan ang ipinagkatiwalang kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa simbahan. Kaya nga kung mapapansin po natin mula sa unang pagbasa, ay tinutukoy yung kapangyarihan na yon ng Panginoon at ang kahalagahan ng mga pinagkatiwalaan nito. Na yung kapangyarihan na ito ay kilalanin nila na ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoong Diyos at gamitin para sa katataguyod ng kapakanan ng sambayanan. Pero hayaan niyo pong ang bigyan ko ng tuon, ng pansin, ay unang bahagi. Kasi masyado po hahaba. Uulit naman yung ebanghelyo natin na yan. At sa ibang pagkakataon, mas pwede nating pagnilayan. Gusto kong pagluanan po ng pansin, yung unang bahagi na pagtatanong ng Panginoon. Tinanong niya yung mga apostol, pagkaraan na makasama niya sa pangangaral, paglalakbay, na isang simpleng tanong, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Nalala ko nung seminarista kami, yan yung joke nung prefect namin si Father Edwin. Sabi niya, ano daw yung say ng mga tao? Sabi naman namin, sabi po, kayo daw si Elias, kayo daw po si Juan Bautista, kayo daw po si Jeremias o isa sa mga propeta. Tapos sabi niya, ako, tanungin niyo ako. Sabi namin, kayo po, ano po ang say niyo? Sabi niya, say ko? Hindi, citizen yung relo ko. So, yun po yung biro niya. Say ko, saka citizen. Ngayon siguro, pwede nating sabihin, nag-survey ang Panginoon. Di ba? Uso po yan eh. Nagtatanong, ano sinasabi ng mga tao? At yun po yung magandang tanong para sa atin. Kung tatanungin ang mga tao, sino ba ang Diyos? Dalawa po yan. Kung tayo ang tatanungin, sigurado may sagot tayo. Katulad din ng sagot ng mga apostol. Ang sasagot natin kung ano yung ating kaisipan. Marahil iba-ibang larawan ng Diyos. Merong Santo Niño, merong mahal na puso, may divine mercy,
iba-ibang larawan. O di kaya, ang tatanungin natin sa sarili natin pagkaraan, bakit yun ang Diyos para sa atin? Yun po yung inaanyayahan tayong pagnilayan. Kasi baka mamaya, sinasabi natin, oh, sige, kilala ko ang Diyos. Pag nagdudulog sa kasal, tinatanong po yan ilan ang utos ng Diyos? Ilan ang mga sakramento? Gano'n ka kadalas nagsisimba? Alam mo ba yung katotohanan tungkol sa Panginoong Diyos? Sigurado kahit papaano, sasagot tayo. Sino ang Diyos? Si Kristo. Ilang persona meron ng Diyos? 3. Santissima Trinidad. Pero yun po yung magandang, mas malalim na itanong natin sa ating sarili. Naiintindihan ba natin yung sinasabi natin? Bakit yun yung sinasabi natin? Kaya doon po papasok yung isang bagay, yung may alam tayo sa Diyos o kilala ba natin ang Diyos? Sa Tagalog, maganda po kilala, kilala. Di ba? Magkaiba po yun Pag sinabi mong kilala, yan ang sakit ng Pilipino. Pag merong kailangan o merong ilalapit o merong ipapakiusap, kilala ko si ganito. Di ba? Mag-name drop. Kilala ko si ganyan. Naalala ko dati, meron pong ganun Abusadong driver doon sa EDSA. Kabataan ko pa po noon, ginit-git ako. Ginit-git kami. Inabutan ko po doon sa traffic light. Binaba ko. Parang nagmumura pa. Sabi ko, kilala ko may-ari ng bus na yan. Taga Bulacan yan. Tumahimik yung driver. Kilala ko. Pero hindi ako kilala ng may-ari. Di ba? Magkaiba po yun Di ba? Pag nag-name drop ka, kilala mo. Kala naman ng tao, kilala mo nga. Kilala ko, pero ibang bagay yung kilala ako. Ganun din po sa Diyos. Hanggang ngayon, marami sa atin, yung pagkakilala natin sa Panginoon, yun yung kilala natin. Yun yung alam natin. Sino ang Diyos para sa atin? Ang Diyos tagapagbigay. Ang Diyos tagapagpagaling. Ang Diyos tagapagpaswerte. Di ba? Makita mo sa tabi ng Panginoon, nandun yung baboy, nandun yung palaka, nandun lahat yung larawan ng pungsoy. Kumakaway-kaway dun sa gilid ng Santo Niño. Pati yung Santo Niño, ang hawak hindi na mundo. Ang hawak na tampipi. Nalala ko dati, merong isang nangangaral, nagbibiro siya, niyayakap niya, etong pinakamayaman sa lahat. Kaya lang, pinagmasdan niya yung krus, kaya lang, wala siyang bulsa. Di ba? Kasi ang Panginoon, nakatapi lang sa krus Walang bulsa. Tapos hanggang bibiroin nila, ba't siya pinakamayaman? Kasi Jesus saves. Di ba? Ang isip ng tao kasi nagtatabi, nag-iipon, hindi nagliligtas. Pero bagamat biro po yun, mayaman ang Panginoon because Jesus saves. Yun ang magandang tanong. Ba't ba tayo lumalapit sa Diyos? Dahil ang Diyos ang nagliligtas sa atin? O ang Diyos ang tagapagbigay sa atin ng material na bagay? O anumang gusto natin? Mababaw ang pagkakilala pa rin po natin sa Panginoong Diyos kung ang Diyos lang ay tagapagbigay para sa atin. Kasi ang mangyayari kapag maganda yung buhay natin, pag maigi yung pakiramdam natin, baka nga ang mangyari, kalimutan pa natin ang Diyos. Sa madalas, saka natin naaalala ang Diyos pagka ang pakiramdam natin meron tayong hinahanap o meron tayong patago. Kaya po yung magandang tanong sa atin, how well do we know Jesus? Gaano natin kakilala ang Panginoong Diyos? At mangyayari lamang po yan kung hahayaan natin ang Panginoon ang magpakilala sa atin. Kaya mahalaga po yung pagdadasal. Mahalaga po yung pagbubukas sa aral ng simbahan.
Sa misa natin, napakatugma na magtatalaga po tayo ng ating mga katekist. Dahil ang pananampalataya natin, natututunan natin sa ating tagapagturo. Natututunan natin sa simbahan, sa kanyang pagtuturo. Natututunan natin sa ating mga katekista sa kanilang pagtuturo. At lalong higit, natututunan natin sa domestic na simbahan. At ano po yung domestic? Yung universal church, yun yung simbahan natin na pangkalahatan. Hindi po itong building natin, simbahang Katoliko. Pero ang domestic church, yun po yung pamilya natin. Ang maliit na simbahan. At doon din sa maliit na simbahan na yun, doon natin matututunan. Doon din natin makikilala ang Panginoong Hesukristo. Lahat ng yan, magandang aral po na maririnig natin. Pero ang tanong, nakikilala nga ba talaga ang Panginoong Hesukristo sa loob ng ating mga pamilya? Nakikilala nga ba ang Panginoong Hesukristo sa loob ng mga lunana ating paaralan? Nakikilala nga ba ang Panginoon maging sa loob ng ating simbahan? Yan po yung patuloy na nahamon sa atin. Kaya nga yung pong pambungad na panalangin natin, napakagandang paalala sa atin. Napakagandang dasal na pinapaalala sa atin ano yung kinalalagyan natin sa panahon ngayon. Sabi po ng panalangin, pagbabalikan nyo, Ama namin makapangyarihan, ginagawa mo kami magkaisa ng kalooban. Natitipon tayo ngayon. Pagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Mahal pa nga ba natin ang mga utos ng Diyos? Pag tinanong mo yung mga tao, ilan na utos ng Diyos? 10. Pag pina-enumerate mo, hindi na alam. Na pag nag-isip po tayo, kung di mo alam yung 10 utos ng Diyos, ano susundin mo? Ang marami sa atin ang alam na utos ng Diyos, yung pinalabas na telenovela. Di ba? Ginawang title ng telenovela yun eh. Ika-5 o ika-6. Pero yun po yung tanong. Kung alam natin, sinusunod natin. Kung di natin alam, ano pa ba yung sinusundan natin? O inaalam pa ba natin? Ang yung mga pangako hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Bukas kapistahan po ni San Agustin, yun na napakagandang sinabi ni San Agustin. You have created us, O God, for yourself. Nilikha mo kami para sa iyong sarili. And our hearts are restless until they rest in Thee. Nilikha mo kaming lahat, O Diyos, para sa iyong sarili. At ang puso namin, hindi mapapanatag, hindi makatatagpo ng kapayapaan hanggang ito ay humilig at manatili sa iyo. Kaya nga sa ating pagdadasal, yung ating isip, yung ating bibig, yung ating puso, yung ating buong pagkatao, nandun na dapat mamalas ang Diyos. Nandun na mahalin at paglingkuran natin ang Diyos. At ipahayag natin niya sa ating pagmamahal at paglilingkod sa ating kapwa. Yun nga lang, ang tanong po ay, nadarama ba natin at natututunan natin ang katotohanan na ito ng pag-ibig at kabutihan ng Diyos sa ating buhay? Ang paaralan ng pamilya, yan ang lunan na kung saan matututunan natin ang kahalagahan ng pagdadasal. At magdadasal lamang tayo ng taimtim kung makikilala natin at mararanasan natin ang Diyos. Nangyayari lamang po yung kapag ang pag-ibig ay nandun. Pero ang pinakamalaking trahedya na maaaring mangyari ay pag hindi na nagdadasal at hindi na kinikilala at minamahal ang Diyos
sa ating pamilya o maging sa ating paaralan. Madalas naririnig nyo, kinukwento ko po yan. Pag nagtatanong ako sa bata, nag-interview ako pagpapasok, simpleng tanong lang tungkol sa religion. Nang dati po kasi pinasusulat ko pa eh. Merong bata, natuwa naman po ako kasi nung nagsulat, sabi ko, meron ka bang alam na dasal? Nilagay po niya, meron siyang alam na dasal. Nung chinecheck ko, natawa po ako kasi yung spelling niya, A-R-P-A-D-E-R-E-N-H-E-B-E-N. Sabi ko, ano ba to? Hebreo ba to? German ba to? Sitz and Leben? Ganun yung mga salita. Pero nung binasa ko po, A-R, ano po yun? R. P-A-D-E-R. Father. E-N. N. H-E-B-E-N. Heaven. So, unang tingin sabi ko, hindi alam nung bata yung spelling. Pero alam niyang sabihin. Kumbaga sa pag-aaral, auditory type of learner. Narinig mo, di mo alam spelling, pero alam mong sabihin. Kaya lang, pag sinulat, di mo alam. Tama. At least, sabi ko, kahit papaano yung bata, sanay siya magdasal. Siguro, naririnig niya yung dasal. Bagamat, galing kasi siya ng pampublikong paaralan eh. So, hindi ko hinanapan ng higit. Pero nakatutuwa na kahit papano, alam niya yung dasal. Either tinuro siguro ng katikista o ng teacher o ng magulang. Pero ngayon malungkot. Malungkot po. Pagkaraan itong pandemya, may mga bata ihanda sa First Communion. Pag tinanong mo, mga katikista natin, alam nila yon. Ang dami mga bata, hindi nila alam ang dasal. Hindi nila alam yung basic prayers na para sa atin noong araw. Kaya nga, basic po yun eh. Yun ang una mong matututunan. Tinuturo sa atin yun dahil hindi naman ganun kadali na matutunan natin ang magdasal. Pero ito, dadasalin natin pag magdadasal tayo sa Diyos Ama. Itong dadasalin natin, paghihilingin natin ng tulong ng mahal na Birheng Maria. Eh, yung tatlo lang na yun, makakakompleto ka na ng rosaryo. Our Father, Hail Mary, Glory be, and Doxology. Pero yun po yung malungkot. Maraming mga bata, kahit sabihin mong pag grade 4 na o pag grade 5, hindi sila sanay magdasal. At ang katotohanan po doon, ba't hindi sanay magdasal ang bata? Ang bata, sabi nila, sponge, parang espongha. Kung ano yung masasagap sa paligid, yun yung mananatili sa kanya. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko sinasabing yung mga magulang ay masama. Dala ng hirap ng panahon, dala ng alalahanin ng mundo, dala ng napakaraming pagbabago sa paligid natin, dala ng internet lahat. Sa dami ng mga impormasyon na yan, binura nila na yung Diyos. Inetsepwera na yung Panginoon sa ating buhay. Yung nga lang, kahit i-etsepwera ang Panginoon, dadating at dadating. Pag dumating na yung hindi na kaya ng mundo lahat, doon mo lang makrealize, ang Diyos pa rin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Si San Agustin, yun ang pinagdaanan niya sa buhay. Saint Augustine led a wayward life. Pasakit siya sa buhay ni Santa Monica, pero hindi namitawan si Santa Monica. Hanggang isang araw, hinipo ng Diyos si San Agustin. Nagsesermon siya sa misa ng isang kamag-anak niyang obispo, si Saint Ambrose. At doon nagsimula yung kanyang conversion. At sinulat niya yung mga realisasyon niya sa buhay, tinatawag na confessions, na kung saan binalikan niya at naunawaan niya paunti-unti na tunay nga na ang Diyos talaga ang makapangyari at may likha ng lahat. At ang puso niya hindi makatatagpo ng kahit na anong kapanatagan kung hindi mananatili sa Diyos. Kaya nga po, yan yung hamon sa atin.
Mahal na mahal niyo inyong mga anak. Binibigay niyo lahat, binibili niyo, pinapasyal niyo, niyolo ninyo, na kung ano man lahat yan. Huwag nating kalimutan, ang pinakamaganda na maibibigay at maipapasa natin sa kanila ay ang pagmamahal ng Diyos. Kung babalikan natin yung mga pagbasa nung kahapon tungkol kay David, kung paano, yun yung napakagandang binanggit. Dahil kung nakatanim sa puso ng bawat isa sa atin, lalong higit ng ating mga kabataan ng Panginoon, hindi maaaring hindi sila magmahal at maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Dahil kung hindi, gagamitin lang nila yung karunungan at kapangyarihan sa panggigipit o pag-aabuso o sa makasarili nilang mga hangarin. Sabi ko nga sa mga bata, kung wala kang takot sa Diyos, sino pang katatakutan mo? Kung wala kang takot sa Diyos, paano ka pa magpapahalaga sa tao o sa buhay? Ang tingin mo lang dyan, basura. At ang mas nakakakaba po ngayon, yung kaisipan na maski sa paaralan, tanggalin ng Diyos. Sa unang dinig, sasabihin, baka naman nag-o-overreact lang kay Father. Kasi sabi, tanggalin na yung mga dekorasyon. Nung huli, sabi, tanggalin pati yung krus sa classroom. Binanggit ko na po yan ng isang araw sa homilia. Pero ganun ba yun? Tanggalin mo kasi yung krus, simbolo yun ng mga Katoliko. Bagamat 70% na nag-aaral ay Katoliko. Kasi dapat walang kinikiling ang relihiyon. Bakit? Pag ba nilagay mo isang poster, ito ang religion, Christianity, Islam, Buddhism, ibig sabihin ba na sumasamba ka na dun? Hindi. Yung realidad, nandyan ang Diyos. Iba-iba lang tayo talaga ng paniniwala. Maski nga ibang religion, ibang sekte. Ano yung address ng chapel nila? Hindi sila naniniwala sa Diyos. Pero ang address ng chapel nila, Santo Cristo. Isipin mo yun, pwede mo bang burahin yun? Sabi mo, ang address namin, blank. Hindi naman dahil binanggit, may ibig sabihin, sumamba ka na. Doon sa isang article na nabasa ko po, nung araw pa, anong itsura ng Pilipinas? Ang itsura ng Pilipinas, balang araw, yung mga problema natin, yung nakikita nating problema ng mayayaman na bansa. Sabi po ng article na nabasa ko dati, nagsimula ang problema ng Amerika nang tanggalin nila yung mga krus nila sa kanilang classroom na 1960s. Meron silang ginawang parang batas na ganon. Tinanggal na yon. Yun yung parang sinasabi ngayon. Kasi dapat equal. Pag tinignan niyo po, ang batas natin, ang sinasabi, ginagarantiya nga ng konstitusyon natin ang pagkilala sa Diyos at pagrespeto sa mga relihiyon. Yun yung sinasabi ng batas. Hindi sinabing tanggalin. Ngayon, pag inalis mo yan nandun, yung iba, akala nila, hindi ka na pwedeng magbanggit. Hindi ka na pwedeng magpahayag. Bagamat yan, pinapahintulutan pa rin naman yung pagtuturo, pero hindi lang tayo, maski ibang reliyon, pwede ding magturo. Pero imagine niyo po, kung wala nang pagtuturo, maging sa paaralan, kung wala rin nagtuturo, maging sa pamilya, ano lang ang matitira sa mga kabataan natin? Yung mga basura sa TikTok. O kung ano yung gustong ilagay mo na kaisipan, para yun na lang yung maging kaisipan ng kabataan at nawala na ang Diyos. Kaya lalahanin po natin, napakahalaga ng pagtuturo ng ating pananampalataya. At ang pagtuturo na yan, hindi lang sa pamamagitan po ng salita. Hindi lang sa pamamagitan ng mga kaalaman. Ang pagtuturo na yan ay ang buhay na karanasan na Diyos na nagpapakilala sa atin. Na Diyos na nararanasan natin yung pag-ibig sa atin.
Kaya nga din sa poster natin sa labas, nabasa ko po yung quotation na yun dati. Gaano ba kalayo ang langit? Nasaan ba ang langit? Sabi niya, if you live close to God, it is right where you are. Kung nabubuhay ka na malapit sa Diyos, nandun ang Diyos sa lugar na yon. Kaya maging malalim po tayo sa ating pagdadasal. Lagi nating anyayahan ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. Lagi nating pagnilayan paano natin mamamahal at paglilingkuran ng Panginoong Diyos. Gaya ng ginagawa natin sa pagtatanda sa Ebanghelyo, ilagay natin ang Panginoon sa lahat na iniisip natin. Ipahayag natin ang Panginoon ng makatotohanan sa lahat ng sinasabi natin. At higit sa lahat nandun, ingatan natin sa ating puso upang hindi tayo umibig lang sa Diyos sa salita, kundi ipahayag natin ang katotohanan na yan ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sa gayon, masasabi natin kahit papaano, kilala natin ang Diyos. Pero ang mas magandang masabi natin, kilala tayo ng Diyos dahil bukas ang puso natin sa Panginoon. At sa tuwing tayo nagdadasal, ituturo sa atin ng Panginoon kung ano yung mga bagay na dapat nating gawain o baguhin o isa katuparan sa ating buhay.